Ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas ay isa sa marahil na pinakamahalagang parte ng ating kasaysayan. 330 taon tayong sinakop ng mga Kastila. Kaya't din nagtataka na malaking bahagi ng ating kasaysayan at kultura ay galing sa mga Espanyol. Nanungkulan si Felipe bilang Haring Felipe II ng Espanya. Inutos niya ang isang ekspedisyon na layuning makatuklas ng daang pagbalik ng Espanya mula sa Pilipinas sa pamamagitan ng dagat Pasipiko. Tinalaga ng hari si Miguel Lopez de Legazpi bilang pinuno ng ekspedisyon. Tumulak si Legazpi mula sa Natividad, Mexico noong Nobyembre 21, 1564. Kasama niya ang ekspedisyon nito si Andres de Ortubeda sa isang parting Agustino at nagsilbing pangunahing nabigante at tagutupayong espiritual. Ang ekspedisyon ay binuo ng 4 na barko at 380 tauhan bago tumulak sa ekspedisyon. Nakatanggap si Legazpi ng isang silyadong sulat mula sa hari na kaniya lamang dapat basahin kapag sila ay nasa laot na. Sinunod Legazpi ang tagabili ng pagmamahala at nakasaad sa sulat na nilalaman nito ang utos na sakupin ng Pilipinas. At doon nagsimula ang pananakop ng mga Espanyol upang mapalaganap ang Kristyanismo at ang kanilang pakay na paghahanap ng mga spice o mga lamas. Ang panahon ng mga Kastila sa Pilipinas ay nagsimula noong 1565 at tumagal hanggang 1998. At ang pangunahing pangyayari at bisito nito ay nang dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas noong 1521 na nagmarka ng unang pagkipag-ugnayan ng mga Kastila sa mga Pilipino. Noong 1565, itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi ang kauna-unahang permanenteng kolonya sa Cebu. Mula dito, kumalat ang mga Kastila sa ibang bahagi ng bansa. At isa sa pinakamalaking bahagi ng pananakop ng mga Kastila ay ang paglaganap ng Katolisismo. Maraming mga misyonaryo ang nagpunta sa Pilipinas upang i-convert ang mga lokal na populasyon. At pagdating ng mga Kastila ay pinarasan nila ang mga Pilipino na magsamba na maging Kristiyano. At pinilit nila itong maging Kristiyano sa pamamagitan ng dahas, sapagkat ang mga Pilipino ay tinuturing nilang alipin o ang tinatawag nila na Indio, na walang alam ang mga Pilipino. Hanggang sa lumaki ang mga impluwensya ng mga Kastila at kinonvert nila ang mga Pilipino sa isang Kristyanismo. At maraming Pilipino naman ang tumangkilik sa relihiyong ito, hanggang sa marami ng Pilipino ang naging Kristiyano dahil sa mga impluwensya na rin ng mga Kastila. Ang isa sa mga impluwensya ng mga Kastila ay ang karanang relihiyon, at ang isa sa mga kanilang dinala dito sa Pilipinas ay ang pasyon. Ang pasyon ay isang tradisyonal na tula sa Pilipinas na nagsasalaysay ng buhay at pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang pasyon ay kadalasang nahati sa iba't ibang bahagi na sumasalamin sa mga pangunahing pangyayari sa buhay ni Kristo. Kabilang dito ang kanyang kapanganakan, ministeryo, mga himala, pagdurusa at muling pagkabuhay. At meron itong mga tema: pag-ibig at sakripisyo. Isinasalaysay nito ang pagmamahal ni Jesus sa sangkatauhan, kung saan handa siyang magsakripisyo para sa kaligtasan ng lahat. Pagdurusa. Sinalaysay ng mga pagsubok at kahirapan ni Jesus sa pagbibigay diin sa tema ng pasyon at pagtanggap ng mga sakripisyo. At ang pananalig, ang pasyon ay nagsisilbing paalala sa mga tao tungkol sa kanyang pananampalataya at nagtuturo ng mga aral tungkol sa pag-asa at pagtitiwala. Karaniwang isasagawa ito sa mga komunidad na pamagitan ng pagbasa, kung saan ang mga tao ay samang nagbabasa o umawit ng mga taludtod. Sa ilang lugar nito ay sumasalamin sa mga dramatikong pagtatanghal o sinakulo tuwing Semana Santa. Ang pasyon ay isang mahalagang bahagi ng kultura at pananampalataya sa Pilipinas, at ito ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga Santa Cruzan. Ang Santa Cruzan ay isang tradisyonal na pagdiriwang sa Pilipinas na giniginita tuwing buwan ng Mayo bilang bahagi ng Flores de Mayo. Ito ay isang prosesyon na nagtatampok ng mga batang babae, kabataan na nagdadala ng mga bulaklak at gumakatawan
sa iba't ibang babae mula sa Biblia. Ang pinakamahalagang bahagi ng Santa Cruzan ay paghahanap ni Reyna Elena sa banal na krus sa proseso na may iba't ibang karakter na sinusimbolo na ipapakita tulad ng prinsesa at santo. Karaniwan ang mga kalahok ay nagsusuot ng magarang damit at mga tao sa komunidad nagsama-sama upang magdiwang. Ang pagdiriwang ay hindi lamang tungkol sa relihiyon, kundi pati na rin sa nilay-nilay pagsasama-sama ng mga tao sa komunidad. At ngayon, dumako naman tayo sa mga alamat na isa ring bahagi ng ng panitikan ng Pilipinas. Isa sa mga halimbawa ng alamat ay ang alamat ng pinya. Ang alamat ng pinya ay tungkol sa isang batang babae na tinatawag na Pina. Siya ay naging makasarili at walang ingat, kaya't siya inutusan ng kanyang ina ng ngolekta ng mga prutas. Nang siya ay nagalit sa kanyang ina, siya ay pinagsabihan at desisyonan na hindi na siya magiging bata. Sa kanyang pag-alis, siya ay naging isang pinya. Simbolo ng pagiging matigas ang ulo at ang mata nito ang tila nagsilbing mga mata ng kanyang ina. Laging nagmamasid. Ang alamat ng pinya ay halimbawa ng isa sa mga panitikan ng Pilipinas. Marami pang mga panitikan ito. At ang susunod naman na halimbawa ay isa ring parte ng mga alamat ng Pilipinas. At ang alamat din ng bayabas ay isa ring alamat ng galing sa Pilipinas. At ito ay isang kwento ng isang hari, na isang ganid na hari na pinagmulan ng alamat ng bayabas. At ang susunod naman nating tatalakayin ay ang mitolohiya at ang pagkakaiba ng mga alamat at ang mitolohiya. Ang alamat at mito ay parehong anyo ng kwento sa kultura, ngunit may mga pangunahing pagkakaiba. Ang alamat ay isinalaysay ang ginagmulan ng mga bagay, lugar o tradisyon. Nagbibigay paliwanag sa mga bagay-bagay sa kapaligiran tulad ng pangalan ng isang lugar o isang uri ng prutas. Madalas na may mga moral na aral at pagkita ng mga katangian ng kultura at kaugalian ng isang bayan. Ang mito naman ay isinalaysay ang mga kwento ng mga Diyos, Diyosa at mga bayani. Nagbibigay paliwanag sa mga natural na fenomena katulad ng paglikha ng mundo o mga natural na kaganapan. Kadalasang puno ng simbolismo ng mga supernatural na elemento at tumutukoy sa mga tema ng mga kapangyarihan, moralidad at mga ugnayan ng tao at Diyos. Sa madaling salita, ang alamat ay nakatuon sa mga lokal na kwento at pinagmulan, habang ang mito ay malawak at tumasaklaw sa mga kwentong pambuhay at supernatural na kailangan. Sa larawang namang ito, makikita natin ang si Zeus na siya ang leader ng mga Greek god sa Greek mythology. At meron itong pagkakaiba sa mga paniniwala ng mga Pilipino. Sa atin naman ay meron tayong mga diwata. Ang mga Pilipino ay naniwala sa mga engkanto o mga diwata na siyang taga-protekta ng mga kalikasan. Isa itong mga popular na mga kwento o mga sabi-sabi sa mga kwentong bayan sa mga liblib na lugar o mga bulundunduking lugar sa Pilipinas. At sana ay marami kayong natutunan sa ating video nito. At yun lamang po, maraming salamat.